gabi sa bawat isa po sa atin. Salamat po sa Panginoon sapagkat ang gawain po ng Diyos sa lupa ay mabunga. At salamat po sa Panginoon sapagkat kahit medyo maulan, ay hindi pa rin po nahadlangan ang mga anak po ng Diyos at marami pa rin po ang nakadali po kanina. At salamat din po sa Panginoon dahil aming mga bisita rin. Talagang tuwiran na sinasabi po ng Biblia na kung ito'y gawain po ng Diyos, wala makapipigil din. Amen? Muli tayo pong tutunghay po sa pag-aaral po ng salita po ng Diyos at muli po kayo magbukas sa aklat po ng Romans chapter 12. Muli po tayo mag-usap sa isang paksa na kung saan na bilang sa mga mananampalataya, tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Kristo sapagkat tayo ay nakakilala sa Kanya. Sapagkat kung hindi po tayo ay nakakilala sa Kanya, ngayong gabing ito ay totoo na ang buhay po natin, kung hindi tayo nakakilala po sa Diyos, ay wala pong kabuluhan. Amen po ba? Kailangan tuwiran na ating pong magkasabi na sa buhay natin pong ito, na nagkaroon lamang po ng kabuluhan yung buhay po natin, ay hindi sapagkat nakapagtapos ka ng pag-aaral, ay hindi sapagkat maganda ang trabaho mo, kundi sapagkat naligtas ka at nagkaroon ka ng personal na relasyon kay Kristo. Amen? Kaya tingnan po natin po sa pag-aaral po ng salita po ng Diyos sa aklat po ng Romans chapter 12, verses 1 to number 2. Sige po pag nakita na. Romans 12 and verse number 1 to number 2, basahin po natin po sabay-sabay. English man po yan o sa Tagalog. All together, ready, read. Kaya nga mga kapatid, ipinamamalig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong karapatang magsamba. Verse 2, sa ibang Bible, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Shall we pray? Heavenly Father, minsan pa po, Diyos, isang magandang gabi po sa inyo. Kami po, Diyos, sama ay muli ibig pong samahan. Tulungan niyo lamang po, Lord naman, na makita po, Diyos, sumangigil pong kalawalatian. Tulungan niyo lamang po kami, Lord, mas tulong at gabay po ng banal na Espiritu, na nawa po, Diyos, mabigyan po, Lord naman, ang kalakasan na aking pong kailangan. At boses, Panginoon naman, upang ibahagi po, Lord, lamang po ang ibig pong mga salita. At nawa po, Diyos, aming pong kalagitnaan, tulungan niyo lamang po kami, na ang mensahe po ito po, Diyos, aming pong papakinggan ngayon pong gabi. Ito po, dakilang Diyos, kumaring maging ang malaking bahagi po, Lord, sa aming pong spiritual na pumuhay. Tulungan niyo lamang po kami, sa inyo lamang po kami, dakilang Diyos, umaasa. Ito po aming dalangin at pinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito sa Romans chapter 12, verse 1 to number 2, ang Diyos po, na nagsabi po kay Apostol Pablo, nasabi po ng verse number 1, I beseech you therefore, brethren, ang kinakausap po dito, ay walang iba kundi yung mga kapatid, yung mga brethren, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Kaya nga ang isang mananampalataya na tunay po na nakakilala sa ating Panginoong Kristo, na nakita niya sa kanyang pong buhay, na yung buhay nito na nagkaroon lamang po ito ng kabuluhan, mula nang sa ating makakilala po sa Panginoon, talagang makikita po sa buhay po niya na yung buhay na ito ay hindi na sa kanya kundi sa Diyos. Amen? Naalam po natin, salamat po sa ating Panginoong Kristo, naalaman po natin na yung dati palang buhay po natin na mayabang wala palang kabuluhan yun. Na dati akala po pala natin na hindi sapagkat akala mo sa sarili mo na ikaw ay sika sa iyong barangay. Hindi. Nagkaroon lang po talaga ng buwirang po na kabuluhan po yung buhay po natin mula po tayo ng makakilala sa ating Panginoong Kristo. Sabi po ng Bible pa sa Philippians chapter 1 and verse number 21, sabi po ng Apostle Paul, for to me, to live is Christ and to die is gain. Hindi po natin kaya sabihin po yun, hindi po tayo nakakilala po sa Panginoon. Takot tayo sa kamatayan. Pero salamat po sa ating Panginoong Kristo na kung sakali mong dumating sa atin po, hindi natawag na kamatayan, pero hindi man sa ngayon, pero alam po natin kapakinabangan. Kasi alam mo, yung buhay po ngayon, may kapakinabangan na. Sapagat ano po, tayo ay nakakilala sa ating Panginoong Kristo. So sa ating pong introduction, sa ating pong panimula, namumuhay po tayo sa isang mundong patuloy po na naghaharap ng kahulugan. Tama po ba? Iniisip po ng iba na magiging makabuluhan lamang
po natin po sa ating Panginoon, it matters for eternity. Kaya meron din akong naniniwala na nagiging mapagpuluhan lamang po yung buhay kapag hinahabol nila ang kasiyahan. Ang kasiyahan po ng kamunduang pong ito, ibang ibinibigay po ng kasiyahan po ng Panginoon. Sa kasiyahan po ng kamunduang pong ito, ay nakakala po nila, sapagkat ano po, sabi po ng ating pong talata, kapag ikaw ay nakapagaling ang kompromiso, nakipag-conform sa libutan ito, ay magiging masaya ka. Pero nang tayo makakilala po sa Panginoon, kapag ikaw ay nakapag-compromise, sa katotohanan naman talaga, hindi naman tayo masaya eh. Kasi alam mo, ako ay anak ng Diyos. Amen? Hinahabol po yung kasiyahan. Isa, hinahabol po yung tagumpay. Hinahabol po yung maraming ari-arihan. Pero, nabigo lamang sila. Ngunit sa huli, marami pa rin po nakakaramdam ng kawalan. Marami pa rin po nakakaramdam po ng kapaguran. At marami pa rin po ang nakakaramdam ng walang kasiyahan. Pero salamat po sa Panginoon, 20 pesos man lamang ang laman ng bulsa mo. Pero pag meron ang Kristo sa puso mo, masaya ka. Tama po ba? Alam mo kasi yung buhay mo may kabuluhan na eh. Sapagkat yung buhay mo natin, sabi ng Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live it, not I. But Christ liveth in me, and the life is now I live in the flesh, I live in the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Kaya sa ang katotohanan po, na ang buhay po ay hindi magkakaroon po ng tunay na kabuluhan kung wala ang Diyos sa buhay po natin. Tama po ba? Ay, sinong tao sabihin po natin yan? Ano man ang katatayuan niya sa buhay, pero kung wala siya sa Panginoon, wala siyang kabuluhan. Kaya hindi tayo para yung bang magkakaroon ka ng self-pitiness. Self-pity sa iyong sarili. Kasi alam mo, ano mang mangyari, di ba, I am heaven bound. Amen? May langit po tayong uuwian. Kaya sabi po ng Book of Ecclesiastes, ano po, kay ni Solomon, walang kabuluhan ang lahat ng mga bagay sa ilalim po ng araw. Yes, pagpalagay po natin naging masipag ang empleyado. Yes, palagay na natin naging isang matalino kang estudyante. Yes, palagay po natin nakapasa ka ng board exam, nakapag-doctorate ka, nakapag-attorney ka. Amen? Pero sabi po ng Bible, kung wala ka, kung di ka nakakilala sa Panginoon at kung hindi ka naligtas, wala pala yung kabuluhan. Pero yung ginagawa mo sa Panginoon, amen? Yung ikaw ay sumusuporta po sa gawain po ng Diyos at nagtandaan natin po ano po, hanggang sa kaluwalhatian, hanggang sa kalangitan, makakita mo yan. Amen? Kaya nga po, ito po yung nasa ilalim po ng aral, yung walang kabuluhan kung hindi po ito nakaugnay. Na ang tunay pala na layunin na magalakan at direksyon po ay matatagpuan lamang po natin doon sa ano, doon sa kalooban ng Diyos. Kaya ngayon pong gabi pong ito, no, nanawa po, ating pong tuklasin, ating pong tumayan, mula po sa salita po ng Diyos, na ano ba ang ibig sabihin po ng mamuhay, ng buhay na tunay na may kabuluhan. Na isang pong buhay na ano, nakasentro na mayroong pagkatakot sa Diyos at pagsunod sa Kanya. Sapagkat sa katotohanan natin po, no, sa mundo po ito, wala nang po ngayon ang tao po ng pagkatakot po sa Diyos. Napakahirap mamuhay ng isang tao na ano, na malayo sa Panginoon. Kaya nga kung tayo pinakakilala po sa Diyos, napakapalad mo. At huwag ka nang magdadaba, huwag ka nang mag-aalilangan para tumalikod sa Panginoon. Amen? Kasi alam mo, yung buhay po natin ay may kabaluhan na. Sapagkat sabi po ng Bible, Hebrews 6 and verse number 10, sabi po ng God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Kaya ngayon pong gabi pong ito, ang mensahe po ng Diyos ay pinamagataang ang buhay na may kabuluhan. Life that makes sense. Amen? Life that makes sense. Alam mo na kung bakit ka nabubuhay ngayon. Amen? Isa kang kabataan, alam mo na kung bakit ka nabubuhay na ngayon. Amen? Naging isang magulang ka, alam mo na kung bakit ka nabubuhay ngayon. Nabubuhay na tayo po ngayon dahil sa Panginoon. Kasi yung buhay po natin ngayon, nagkaroon na ng kahulugan, kabuluhan, at nagkaroon na po ito ng saysay. Parang walang may nagkaiba po sa ano, na kapag ang isang tao ay malapit sa iyo, siya'y kilala mo. Tama po ba? Ganoon rin po pala, nakakahulugan po ng kahulugan ng ating pong buhay, na ano, na magkakaroon na pala ito ng kabuluhan, na mas lalo mo ano, makilala mo ang iyong Panginoon sa iyong buhay. The more nakilala mo po ang Diyos, na ano bang palang mangyari, hindi mo iniwan ang Diyos.
Amen? Hindi mo tatalikuran ang Panginoon. So sa tatlong outline na po ito, no, na ang buhay na may kabuluhan at a life that makes sense. Number one, nagkaroon lamang po ng kabuluhan po yung buhay po natin sapagkat number one, nakakilala ako sa Panginoon. Nakakilala tayo sa Diyos. Amen? I know the Lord. Ako po ba? Nakakilala po tayo sa Panginoon na ang Diyos na kilala po natin, He is my Savior. Kaya atin po masasabi na nakilala ko ang Diyos sa buhay ko sapagkat Siya ang aking tagapagligtas. Ano sabi po ng Bible? John chapter 15 and verse number 16. Buksan po natin. John chapter 15 and verse number 16. I know the Lord. Kaya sa amin po mga bisita, kung hindi mo pa kilala ang Panginoong Isus at wala ka pang personal na relasyon sa Kanya, at kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Kristo bilang tagapagligtas, sana ito po yung gabi na ikaw ay manampalataya sa ating Panginoong Isus. John chapter 15 and verse number 6. Ano sabi po ng Biblia? John chapter 15 and verse number 6. Sa iba ng Bible, John chapter 15 and verse number 16. Sa iba ng Biblia, Ye have not chosen me, but I have chosen you. Amen? Hindi naman talaga tayo ang pumili po sa Diyos. Sa katotohanan talaga, tayo matigas ang pulo po natin, matigas ang puso po natin. In Luke 19, sabi po ng Bible, For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Na dati po tayo patakbo-takbo, na dati tayo walang panahon at oras po sa salita po ng Diyos. Pero salamat sa ating Panginoong Kristo, na dati po tayo nasa kadiliman, ngayon tayo po ay nasa kagilagilas na kaliwanagan. Tingnan po natin yung ating pong talata. Ye have not chosen me, but I have chosen you. Wow! Amen? Hinirang tayo po ng Diyos, pinili po tayo po ng Panginoon. Bago pa man tayo po isila, salvation is conceived in the mind of God. Nasalamat sa ating Panginoong Kristo, nakakilala po tayo sa Kanya. Amen? But I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, that your fruit should remain, and whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Kaya ngayong gabi nito, na nagkaroon lamang po ng kabuluhan po yung buhay po natin, nung makilala po natin po ang Diyos, kaya katanungan, are you saved? Amen? Amen? Are you saved? Amen. Ipagmamalaki natin yan, na tayo ay nakakilala po sa Panginoon. Ipinagmamalaki po natin, hindi yung ating pong mga achievement kundi yung biyaya po ng Diyos na gumagawa po sa atin. Kaya salamat po sa Lord, nakakilala po tayo sa Diyos. Paano kaya? Imagine, kung halimbawa ikaw isang magulang na hindi ka nakakilala sa Panginoon. Kahit sabihin natin na maganda ang tatayuan mo sa buhay, pero kung wala ka naman Diyos sa buhay mo, impyerno ka pa rin. Amen? Pero I know the Lord na number one, letter A, na ano, He is my Savior. And letter B, He is my protector. Amen? Ang Diyos, yung ating po nagpo-protect po sa atin. Tandaan po natin kung bakit ka nakarating po ng church sapagkat may Diyos na nag-ingat sa iyo. Amen? Kung bakit ka nakapapasok po ng trabaho sapagkat mayroong Diyos na nag-iingat sa iyo. Tama po ba? Kaya po salamat sa Panginoon dun sa mga dun sa mga nagko-commute na sa jeep. Di ba? Kaya talaga kung magpipray ka sa Panginoon, Lord, ingatan niyo po ako, ingatan niyo po yung chuper, ingatan niyo rin po yung katabi ko, na huwag makuha yung wallet ko. Pero wala naman talaga naman yung wallet. Ibig sabihin na, makikita po natin po yung protection po ng Diyos. Tama po ba? Psalms 91 and verse number 2, Lord, salamat po, pinoprotektahan po tayo ng Panginoon. Minsan sa mga nagdadrive, tama po ba? Akala mo ma-aksidente ka na. Pero salamat sa Lord, iningatan ako ng Diyos. Psalms 91 and verse number 2, tingnan po natin po, no? Kaya nga nagkaroon ng pagpuluhan ng buhay natin, salamat sa pagkat nakakilala tayo sa Diyos. Psalms chapter 91 and verse number 2. Ano sabi pa ng Bible? Psalms 91 and verse number 2. Ready, read. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Siya po yung ating pong kalungan, siya po yung ating patibayan, siya po yung sabi ng Bible, my God, in Him will I trust, so yun po yung Diyos na ating pong pinagtitiwalaan. Many people po, nagkahit pa ng mga security personnel sa kanila. Pero salamat sa Panginoon, wala man tayo kung hired na po yun, na personal bodyguard, personal po na security guard, at wala naman talagang makahold up po sa atin. Tama po ba? At least nagkakaroon po tayo ng kapayapaan sa puso po natin. Nakakapaglakad tayo po dyan, nakapagsusurveilling po tayo. Amen? Kasi may protection po ang
Sana, na makita po ng bawat mananampalataya, once na malayo pa sa Diyos, sa katotohanan, wawalan ka ng proteksyon. Amen? At iniingatan po tayo po ng Diyos. Salamat po, meron po tayong church. Tama po ba? Ang church po, salamat po sa Panginoon. Sabi ko nga po, minsan nga po sa tatay, kami po sa kay Jennifer. Sabi ko nga, Lord, salamat po, nasa Calvary po ako. Kasi, Lord, salamat, may church po ako, meron akong proteksyon. Amen po ba? May protection po tayo. Sapagat every Sunday morning, Sunday afternoon, maging every pong prayer meeting, nakakapakinig po tayo ng Word of God. He is my Savior, He is my protector, and letter C, He is our provider. I know the Lord. Naalala ko po yung isang preaching po ni Kuya Boy po noon, going the distance to make some bread. Amen? Minsan, ang mga Kristiyano na uwira pa talagang lumalayo. Pero yung alam po, nakakalimutan po nila na yung nagbigay sa kanila po ng trabaho, minsan nakakalimutan na po nila. Pero damo natin po, He is our provider. Any moment, anytime, ano bang galing po ng isang empleyado, pwedeng magkasakit yan. Amen po ba? Gaano mang kasikat ng isang kumpanya mo, isang araw, pwedeng mabangkarap yan kung lulukobin ng Diyos. Kaya alam po natin nagpo-provide po ng ating pong pangangailangan. Yes, nagsisipag ka. Yes, nagtrabaho tayo. Pero alam po natin na all in all, mula sa una hanggang sa kahuli-hulihan, ang Diyos na nagpo-provide ng ating pong pangangailangan. Tingnan po natin po sa Matthew chapter 6. Nung habang binabasa ko po ito, naiiyak po sa Panginoon. Matthew chapter 6, verse 31 to number 32. Talagang makikita mo na kapag ikay nasa Panginoon, ang Diyos po yung magpo-provide ang pangangailangan po natin. Sabi ko ng Bible po dito, Matthew 6:31 to number 32. Nasabi po ng Bible, kaya huwag kayong mga balisa. Sabi po ng Bible, huwag kayong mabalisa na mga nagsasabi, ano ang aming kakainin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming darantin. Verse 32. Nasabi ng Bible, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay sa pinaghahanap po ng mga Gentiles. Sabi Gentiles, sila po yun, hindi mga Jew. Nayaman talastas sa inyong Ama sa kalangitan, ano po yun? Na kinakailangan nyo ang lahat ng mga bagay na ito. Pero may pupurtuin pala yung mga bagay po yan sa verse number 33 sa ng Biblia. But seek ye first the kingdom of God. Amen? Dumating na po ba sa buhay po natin na pag-uwi mo, wala kang isasahin? Pero salamat po sa Panginoon, pag-uwi mo, may ulam ka pa. Kasi inunan mo ang Diyos. Amen? Sabi po ng Bible, dapat hanapin ninyo, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. At yung mga bagay na meron ka, sabi po ng Bible, then all these things shall be added unto you. Sabi nga ng isang kanta, ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako mangangailangan. Sa katotohanan po, mga kapatid sa Panginoon, susubukan tayo sa panahon ng pangangailangan. Pero sa katotohanan naman ay tinuturo po ng Biblia, hindi naman tayo laging wala eh. Amen? Palagyan natin binibigyan po ng Diyos eh. Amen po ba? Yun lang po ang talaga na uunahin po natin po ang Diyos at uunahin po natin yung katwiran ng Diyos. Minsan sa buhay po nating mananampalataya, emptiness is a blessing. Tama po ba? Minsan sa panahon ng kawalan, emptiness is a blessing. Kasi doon mo talaga makakita, Lord, I need you. Doon mo talaga makakita na minsan, kapag sa panahon, emptiness is a blessing, natututo tayong lumuhod po sa Panginoon. Amen? Salamat po sa Panginoon. Siya yung nagpo-provide ng ating pong pangangailangan. Na magtiwala lamang po tayo sa Diyos. And secondly, that a lot that makes sense, ang buhay po na may kabuluhan is I know His love. Amen? Nalaman po natin po kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Na minsan sa ating pong buhay, minsan sa ating pong pinapahalagahan, hindi tayo pinapahalagahan. Pero salamat sa ating Panginoon sa Kristo, ipinadama niya po yung kanyang pag-ibig sa atin nang si Jesus ay mamatay ng dalusan.
And in John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, upang sino man sa kanya sumampalatay, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na ang sinasabi po ng Biblia, na nalaman mo ngayon na mahal ka ng Diyos. Kaya ito, kapag halimbawa po nagsosurveying po ako, minsan pa hindi ko wala sa akin, sinasabi ko po sa kanila, ay, mahal ka ng Diyos. Minsan kaya, mahal ba ako ng Diyos? Ay, mahal ka ng Diyos kasi gusto ka nang maligtas sa impyerno. Ay, mahal ka ng Diyos kasi ayaw ka nang mapahamak sa impyerno. Gusto po ng Diyos, makita niyo po yung kung gaano kapamahal po ng Diyos. Kaya makikita po natin po, na doon po sa pag-ibig po ng Diyos, letter A, His love is forever. Tama po ba? Yung pag-ibig po ng Diyos, ay walang hanggan. Yes, meron po tayong family. Salamat po sa Panginoon, pinagkatiwalaan po tayo po ng Diyos ng pamilya. Pero whether we like it or not, na yung family po niya hindi naman forever eh. Tama po ba? Maging din po sa atin po mga kaibigan. Kahit sabihin mo, best friend forever mo yan. Sana wag lang ano po. Kasi meron minsan natin, nakakanong ko. Yung nga, isang kabataan. Sabi, bestie. Lalaki tapos bestie. Ano sinasabi? Ba yun? Kaya letter is, His love is forever. Salamat po sa Panginoon, yung pag-ibig po ng Diyos sa atin po ay hindi magmamaliw. Tingnan natin po, Jeremiah 31 and verse number 3. Jeremiah 31 and verse number 3. Kaya hindi po natin kaya pong sukatin, pantayan po yung pag-ibig po ng Diyos na ibinigay niyo po sa atin eh. Ano sabi po ng Bible? Jeremiah, Isaiah, Jeremiah. Jeremiah 31 and verse number 3. Sabi po ng Biblia, ang Panginoon ay napakita ng una sa akin ni Jeremiah na nagsasabi, oo, iniibig kita ng ano? Walang hanggang pag-ibig. Sana po sa mga mananampalataya, makita po talaga ng Diyos po yan. Panginoon, sana makita mo talaga sa akin po na iniibig kita ng ng walang hanggang pag-ibig. Kaya Panginoon, lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Pero maganda po sa English, ang sabi po ng English po, Jeremiah 31 and verse number 3, sabi po ng Bible, I have loved thee with an everlasting love. Amen? Mahal tayo po ng Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon. Sana kung gaano po tayo kamahal po ng Diyos, ibalik din po natin po yung pagmamahal natin sa Diyos. And in letter B, hindi lang po His love is forever, ipinakita pa rin po ng Diyos, His love is faithful. Amen? His love is faithful. Sa katotohanan po, sa buhay po natin po ito, hindi naman lagi tayong tapat sa Panginoon. Pero maiiyak na lamang sa Panginoon, pagamat hindi po tayo tapat, hindi po sinusuriyan po ng Diyos ang ating pong katapatan sa Kaya salamat po sa Panginoon, yung kanyang pong attributes, yung kanyang pong moral attributes kaya na He's faithful. Tandaan po natin, God never changed. Tignan natin po, 2 Thessalonians chapter 3 and verse number 3. 2 Thessalonians chapter 3 and verse number 3. Salamat po sa Lord. Ang pag-ibig po ng Diyos po sa atin ay tapat. 2 Thessalonians chapter 3 and verse number 3. Ang sabi po ng Biblia, 2 Thessalonians chapter 3 and verse number 3. Ano sabi po ng Bible? But the Lord is faithful. Kung hawakan niya, tapat po ang Panginoon sa buhay po natin. Sa Panginoon, magpapatibay sa inyo na sa inyo'y mag-iingat po ng sa lahat ng masasama. Dahil tapat po ang Diyos, salamat po, iniingatan po tayo po ng Diyos sa lahat po ng masasama. Amen? God never change. Na makikita po natin din po sa Lamentations 3 and verse number 23. Ang sabi po ng Biblia doon, they are new every morning, great is thy faithfulness. Sa Bible school po kasi tuwing umaga, meron po kami po doon devotion. Meron po kami devotion po doon, 5:30 ng umaga. Dahil po yung tinutulugan po namin po doon 8th floor, ang hirap po umakyat po ng tubig. Kaya na nagbibilisip po ka ng scatter for 30 para lang po magtambak po ng magano po ng tubig. Paunahan kasi maligo para po sa umaga. So pag 30 po, nagpili sa devotion po namin. Eh ito pong week, ako pong nasa po sa devotion. Ang i-devotion ko po nito pong last Wednesday morning po, bakit masarap uminom ng kape sa umaga? Pero ibig sabihin ko po yung kape, yung abbreviation. Na sabi po ng talata Lamentations 3:23, they are new every morning, great is thy faithfulness.
natin sa umaga, tandaan natin po yung word na kape. Ano yung kape? Letter K. Magpasalamat tayo sa Panginoon, letter K, sa panibagong kalakasan na ibinigay po ng Diyos. Tapat po ang Diyos na lagi po tayo binibigyan tayo ng kalakasan. Amen? At yung letter A, sinabi ko po doon, letter A, alalahanin natin ang kanyang mga salita. Kaya mag-isip naman natin sa umaga doon, marami po salamat. Ginabayan niyo po ako sa maghabang Panginoon naman na nakalipas. At salamat po, aalalahanin ko po muli ang inyong pong salita. Bisa na nangyayari po sa atin, mas nauna ang Facebook kaysa sa real book. Amen? Talaga unahin po lagi natin ano po na itinuturo sa atin po ng Biblia, we must face the book and not Facebook. Pag-isip po natin po sa umaga. Ano ba yun? Alalahanin po natin ang kanyang mga salita. Letter B. Letter B, ano po yung panalangin? Tama po ba? Masarap panalangin sa umaga. Umaga-umaga pa lang, aayusin mo na yung panalangin mo sa Panginoon. At yung letter E, sinabi ko po doon, letter E, ehersisyo ang pananampalataya. Amen? Talagang i-exercise po natin yung ating pong pananampalataya. So nakita po natin po dito kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kung gaano po katapat ang Diyos po sa atin. Tandaan po natin mga kapatid sa Panginoon, tayo po ay bunga na nagmahal po sa atin. Alam po ba? Ako bunga po na nagmahal po sa atin, pero ako ni atin pong pastor. Amen? Meron talagang dinamit po ang Diyos. Kasalamat po sa Panginoon na meron siyang ginagamit po ng tao para lang sa tao yung makakilala po sa Diyos. Amen? Kaya ito talaga mag-determine na tapat ang Diyos sa buhay. Amen? Tapat ang Diyos sa buhay. So, patanong nga po sa bawat isa po sa atin, kung tapat ang Diyos sa atin, sana maging tapat din po tayo sa Panginoon. And in letter C, His love is fervent. Ang gaano po kainit po yung pag-ibig po ng Diyos po sa atin. Amen? God's love is fervent. He loves us even at our worst. Minahal po tayo po ng Diyos kahit sa ating pong abang alalagayan. Minahal po tayo po ng Diyos pagamat tayo ay mga makasalanan. Yung pag-ibig po ng Diyos ay napakainit po na ipinakita Romans 5:8. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen? Ganun po ipinakita po ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin, napakainit. Sana po yung huwag mawala po sa atin po yung init ng pag-ibig na natin po sa Panginoon. Amen? Nagkaroon lamang po ng kabuluhan po yung buhay natin. Tayo may makakilala sa Panginoon sapagkat ano po yung number 1, tayo nakilala natin ang Diyos. Pangalawa, nakilala po natin yung Kanyang pag-ibig. And in number 3 and the last, ating pagtatapos po. Number 3, a life that makes sense. Number 3, because I know He lives. Amen po ba? I know He lives. Kaya ating masabi, ating kumakanta, buhay ang Kristo ng ating pinaglilingkuran. Kahit anong sabihin na sangkatauhan. Amen po ba? Salamat po sa Panginoon, buhay ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Ang ganda po ng isang kata po natin po na himnal. Because He lives, I can face. Totoo po sa atin po yan. Because He lives, I can face tomorrow. Kaya meron talaga tayong pag-asa sapagkat yung Diyos natin kung pinaglilingkuran, yung Diyos na ating kung sinasamba, ay hindi Diyos na nakapako, kundi Diyos na buhay at tunay. Amen? Nagkaroon lamang po ng kabuluhan yung buhay po natin, ating po masasabi, na alam po natin, sa biyaya po ng Diyos, na lamang po natin, na I know He lives. Tingnan po natin po sa ating po last na talata, Revelation chapter 1 and verse number 18. Revelation chapter 1 and verse number 18. Revelation chapter 1 and verse number 18. Nandiyan pa po ba? Okay, sabi mo na ng Bible. Revelation 1 and verse number 18. Read. I am He at ang nabubuhay at ako'y namatay at narito ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Parang ang lalim pa sa Tagalog. Sa ng Bible po, as English, verse number, Revelation 1, verse number 18. I am He that liveth and was dead. And behold, I am alive forevermore. Amen. And of the keys of hell and of death.
Yung unang phrase pa lang, nasabi dito, I am He that liveth. Si Jesus ang buhay na Diyos. Amen? At ang sabi po dito, and was dead. Kung si Jesus po ang buhay na Diyos, ito po'y tumutukoy and was dead. Tumutukoy sa kanya rin pong kamatayan sa sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Pero sabi ng ating po talata, I am alive forever. Yung Diyos po natin po ay isang beses lamang po nakaranas po ng kamatayan, pero never niyo po siya mamamatay. Amen? Kaya masasabi po na I know He lives. Kaya pa ngayon, kung naglilingkod ka sa Panginoon, na minsan parang hindi mo nakikita yung bunga, tandaan mo, ang Diyos ay buhay. Amen po ba? Ang Diyos ay buhay. I know He lives. At ang sabi mo po dito, and have the keys of hell and of death. Kaya sabi po ng ating po talata that I am alive forever, Lord, na yung kanyang muling pagkabuhay ay patunay na siya nagtagumpay laban po sa kamatayan. Buhay po siya magpakailanman at kailanman po hindi na pumamatay ang Diyos. Sabi po dito, and have the keys of death. Si Jesus lamang po ang may kontrol sa buhay at kamatayan. Kaya nga tayo po mga mananampalataya na wala na tayong dapat katakutan kahit na kamatayan at ang impyerno ay nasa ilalim po ng kapangyarihan ni Kristo. Sabi po ng ating pong talata po yan. Amen? Kaya makikita po natin pa sa ating pong pagkatapos. Alalahanin po natin po yung buhay ng prodigal son. Naakala po nitong prodigal son na ito, sa pag-aakala po niya na po siya lalayo sa puder ng kanyang ama, na magiging masaya yung kanyang buhay. Pero sa katotohanan, ano po ang nangyari sa buhay po ng prodigal son na ito? Siya po lamang ay naghihirap. Sa pag-aakala niya na makikita ng prodigal son na ito na kasiyahan ay sa kamunduhan. Amen? Kaya salamat po sa Panginoon, hindi man tayo mayaman sa mundong ito. Mayaman naman tayo sa Diyos. Amen? Because I know He lives. Kaya nagkaroon po ng kabuluhan ang ating pong mga buhay. Kaya sa ating pong konklusyon, tatapusan po ito. Meron ba dyan sa ating konklusyon? Yan. Dito ko lang po ito sa ating pong 1 and 3 na ang buhay na may kabuluhan ay hindi nasusukat sa kayamanan. Hindi rin po nasusukat sa katagumpayan o sa katayuan po sa buhay ng isang tao. Kundi saan? Sa pagkakilala kay Kristo. Next, una, I know the Lord, siya ang ating pong tagapagligtas. Siya yung ating pong gabay, siya rin po yung pinagmumula ng tunay na karunungan. At pangalawa, I know His love, ito'y walang kondisyon. Salamat po sa Lord, ang pag-ibig po ng Diyos ay walang kondisyon. His love is unconditional. Amen? His love is unconditional. Hindi nagbabago at dahilan kung bakit nakakaharap ko ang buhay na may kapayapaan at pag-asa. At panghuli, number 3 po natin, I know He lives. Na ang kanyang pagkabuhay na maguli, na ang katiyakan po na buhay na walang hanggan, na siya po nagbibigay sa isa po sa atin sa bawat hakbang na ating pong buhay. Kaya ngayon pong gabi ito, salamat po sa Panginoon. Sapagkat sa tatlong bagay na ito na ipinakita po ng Diyos, na kung bakit lamang po nagkaroon po ng kabuluhan yung buhay po natin. Ano po yung number 1? Sapagkat nakakilala ka sa Panginoon. And number 2, sapagkat nalaman mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Ano po yung number 3 natin? Because I know He lives. Tayo po yung manalangin po, let us pray. Dakilang